Well, una, magandang umaga sa iyo, Bombo Frami, at magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa mo. No? So tama ka, ah, hindi pa tapos tong impeachment discussion natin, ano? At most likely hindi pa to matatapos in the next couple of days, no, or Mm. weeks for that matter. Now, syempre, matagal na natin pinag-uusapan ito at sa simulat sa pool, Frami, alam ko, nasabi ko na meron na akong na-observe na mga infirmities and irregularities dun sa Mm. proseso na pinagdaanan sa House. Yes. At in fact, sabi ko, malamang iaakyat to sa Korte Suprema. At ito na nga, yung mga naisip ko na infirmities, yun din ang naisip ng Korte Suprema. Ang kakaiba lang sa ginawa ng Korte Suprema ay sinabi nila na unconstitutional ito. No? So, nung una hindi ako sigurado, pero ngayon, dahil sa desisyon ng Korte Suprema, yan na yung batas. No? Kasi ayon sa civil code natin, Supreme Court decisions form part of the laws of the land. So, ang isang desisyon ng Korte Suprema ay tinatratong batas. Mm. So, hindi yan pwedeng suwayin, hindi yan pwedeng isang tabi lang. Mm. So, ibig sabihin po niyan na, attorney, na yan po ay final and executory na hindi na po pwede po nga MR po ito. At nakita niyo po ba kung ano po yung mga defense po ng Kamara para po mag-file po ng MR nila? Well, ayon sa desisyon mismo, Bong Frami, na ito'y immediately executory. No? Mm. Yun yung nakasulat mismo sa desisyon. Pero hindi naman pwedeng ipagkait yung pribilehiyo na mag-file ng MR, no? Mm. Doon sa mga parties involved. And that's what the House did, no? Nag-file sila, if I'm not mistaken, to yesterday, no? Yesterday, nag-file sila ng MR, which means tigil Mm. muna yung desisyon unless sabihin ng Korte Suprema na hindi, tuloy pa rin. No? So, the filing of the MR stays the decision unless sabihin ng Korte Suprema na hindi, ituloy pa rin natin. Now, as far as the MR is concerned, mahirap mag-comment kasi hindi ko nabasa lahat, ano, na Mm. Mm. I'm just reading news reports about it. Pero kasi dun sa pagbasa ko sa desisyon, Frami, yung Mm. desisyon ng Korte Suprema, wala naman akong makitang wala akong makitang grounds for reconsideration kasi Mm. ayon sa rules of court, ang motion for reconsideration must point out mistakes or errors Yes. in the decision mismo, yung specific errors in the decision na nagsasabi na yung conclusion is not based on evidence or is contrary to law. Mm. Kung yun ang pagbabatayan ko, wala akong nakikita na conclusion or ruling that is not based on evidence or that it is contrary to law. Yes. And attorney, ano po ba ang masabi po ninyo dahil hindi lamang po ang Kamara ang siya naman pong nagbabanggit po nito, kundi pa na rin po ang PhilConsa, ang Philippine Constitution Association, na meron po silang mga naging pahayaga at sila po hinikayat po ang Supreme Court na muling pag-aralan ang kalapong desisyon hinggil nga po dito sa impeachment trial po na ito or yung impeachment case, yung articles of impeachment na ipinasa po ng Kamara na binabanggit po parang maling interpretasyon na. Umpisan po natin po, attorney, yung binabanggit po na yung pong apat po or tatlo na ipinal po noong December 2024 ay hindi po na-aksyonan na or hindi po naumpisahan na. So ibig sabihin hindi pa po naging proseso po ito ng impeachment. Kung kaya't noong January or February, ito naman po yung pang-apat at ito yung inaksyon mismo ng nasabi po nga Kamara de Representantes na meron po bang magiging tinatawag po natin na mga ito po ay magiging babala laban po sa mga judicial activism po natin na mangyari po ngayon attorney? Well, certainly, yes, no? Kasi ganito yan, no? Yung punto na yun, Frami, yung, di ba, ang sabi,
yung unang tatlo na impeachment complaints were sufficient in form and substance, no? Kaya nga siya na endorse to be included in the order of business Mm-mm. ng plenary, ng House plenary. Now, ang nangyari kasi, hindi nila in-endorse Mm-mm. to the Committee on Justice, no? Yes. Na set siya for order of business, pero hindi siya in-endorse to the Committee on Justice. Now, nakalagay sa Constitution and even dun sa rules ng House, dapat within 3 days dapat na-endorse na siya sa Committee on Justice. Mm-mm. So malinaw 'yon, Frami, nakalagay sa Constitution natin at sa House rules mismo na kapag na set na siya sa order of business, dapat within 3 days ma-endorse siya sa Committee on Justice. Hindi ginawa ng House 'yon, Mm-mm. right? Hindi nila in-endorse sa Committee on Justice. Now, ang tanong, ano dapat ang mangyari? Ang sagot dyan is hindi natin alam kasi hindi nakalagay sa konstitusyon, hindi rin nakalagay sa rules ng House kung anong mangyayari kung ang isang complaint na endorso na sa order of business ng plenary ay hindi ma-endorse sa Committee on Justice within 3 days. Hindi natin alam anong mangyayari. Mm-mm. May gap, no? Mm-mm. Ngayon, yaan ang pinuno ng Korte Suprema dito sa Duterte decision. Ang sabi ng Korte Suprema, kapag hindi mo inaksyonan, ibig sabihin, kapag hindi na-endorse sa Committee on Justice, that will be deemed dismissed. Mm-mm. Right? So, ang ginagawa ng Korte Suprema dito, Frami, ay pinupuno lang niya yung gap sa ating konstitusyon. Hindi siya nagdadagdag. Hindi niya binabago yung konstitusyon. Hindi rin niya inaamyendahan yung rules o yung konstitusyon, no? Mm-mm. Pinupuno lang niya yung gap. So, yun ang ruling ngayon na kapag hindi inaksyonan ng Kongreso, hindi nila sinunod yung rules at saka yung konstitusyon, meaning to say, hindi in-endorse within the 3-day period, then that will be considered dismissed. And ito yung isa pang panibagong rule, Yes. that will trigger the 1-year ban. Mm-mm. Yes. Attorney, meron din po tayong parang what if pag ganitong mangyari, may mga ilang pong mga bogus na mga magrereklamong pagsampa ng kaso na para masabi po yung 1-year bar rule na tatawag po na of course magsasampa ka, hindi nagsampa na sila. Pero yun pala, hindi substantial po yung mga ebidensya na ipinasa pero nagsampa na pwede pong magiging kasangkapan po ito para hindi po makausad yung impeachment doon mismo sa nais po na impeachable official po natin, attorney. Well, medyo malabo mangyari yon, Frami, no? Kasi dalawang paraan na ngayon, dalawang paraan para ma-trigger yung 1-year ban. No? Una, yung dati, yung sa Francisco at doon sa Gutierrez cases na kapag na-endorso na to sa Committee on Justice, matitrigger na yung 1-year ban. Mm-mm. Yung ikalawa dito sa Duterte decision, na kapag na-set na siya for order of business, meaning to say, na-determine na sufficient in form and substance na siya, na-set na siya for order of business, and hindi siya na-endorse sa Committee on Justice within the 3-day period. Mm-mm. So, in other words, dalawang paraan na para ma-trigger yung 1-year ban. Now, for example, nag-file ka ng sham na impeachment complaint. Sa Secretary General pa lang, sinabi na ng Secretary General, wala to kasi hindi sufficient in form and substance. Yes, yes. Will that trigger the 1-year ban? Hindi. Mm-mm. Right? Or kung halimbawa may nag-file ng impeachment complaint,
tapos sufficient in form pero not in substance, sabi ng SecGen, hindi ito sufficient in substance, will that trigger the 1-year ban? Hindi rin. Right? Kasi dalawang paraan ang alam natin kung paano ma-trigger yung 1-year ban. So, I would say na malayo pa naman yung ganong sitwasyon na kahit sino na lang magfa-file ng impeachment complaint para ma-trigger yung 1-year ban. Hindi naman ganon. Parang malayo pa yun mangyari. Okay. And attorney, sa ngayon po ba hindi po ito magiging mapanganib po na president, lalo na po sa binabanggit nga ang Korte Suprema nasali po na maging tagapangalaga po ng konstitusyon ay naging tagapagpakahulugan ito ng mga internal na proseso po ng Kongreso, which is isang papel po na hindi tinakda para po sa judiciary po, attorney. Well, that's true, no? Na hindi dapat manghimasok ang Korte Suprema sa internal rules ng House. Ayon mismo yan sa mga desisyon din ng Korte Suprema mismo, no? So, but in this particular instance, parang mahirap makita na nang himasok ang Korte Suprema. Kasi gaya ng sinabi ko sa iyo, Fran, pumasok yung Korte Suprema dun sa gaps. Hindi naman siya pumasok dun sa kung ano na yung klaro na rules, no? Kumbaga, naglagay lang siya ng interpretasyon doon sa mga gaps sa konstitusyon natin at gaps doon sa House rules, no? So that is not interfering, no? That's actually exercise of constitutional interpretation, no? So naiintindihan ko yung mga nagsasabi na parang nakikialam yung Korte Suprema because of the language that they use, no? Because of the way the decision was written. Kasi pag binasa mo talagang parang nagle-lecture Yes. Parang pinagsasabihan yung ang mga mambabatas natin. But really, if you analyze it, wala namang binabago yung Korte Suprema doon. Kumbaga, ang ginagawa ng Korte Suprema, pinupunuan niya yung mga puwang sa ating saligang batas. I see. And attorney, sabi nga po ng ilan po dito na yung pong pagkakaroon po na pagkatapos po nitong MR po na ito, or yan pa rin po ba ay kaila pong sagutin na which is pwede po bang baliktarin na yung pong decision po nila na unanimously ay sa ating po, no, unanimously na kanila pong na decision po na ito po unconstitutional. So magkakaroon po ba yan ng pagbabago sa unang desisyon para lamang po dito po sa MR po ng Kamara? Siyempre, Bombo Frami, may pagkakataon yan. Posible yan. No? Posibleng basahin ng Korte Suprema yung MR ng House at baguhin nila yung desisyon nila. Ibig sabihin, lahat ng pinagsasabi ko ngayon mali at tama pala yung House of Representatives, no? So that is certainly possible, no? Lalong-lalo na very recent example na binago ng Korte Suprema ang desisyon niya based on an MR filed by one of the parties. So meron na tayong pruweba na it is possible. Now, whether it will happen in this situation, in this Duterte decision, hindi natin alam, no? Kung akong tatanungin mo, parang imposible, parang malayo kasi 13 silang nag-decide na unconstitutional yung impeachment complaint, no? Parang ang hirap isipin na yung 13 yun magbabago ng isip nila, no? So while it is possible, I will err on the side of caution and say na baka hindi nila baguhin. Attorney, I'm just curious, no, dahil sa nabasa po natin dito sa statement po ng PhilConsa, na which is ito ay ang nagsulat po nito ang dating Chief Justice Renato Puno, na binabanggit po niya na ini-urge po nila ito pong Senate as an impeachment court to assert its constitutional mandate
and proceed with the impeachment trial as constitutionally required. Saan po nagmumula po ang ganito pong mga ang kanila pong mga panghimok sa Senado kung of course sila po ay dati pong andyan po sa Supreme Court? Alam mo, mahirap mahirap intindihin eh kasi Mm. alam naman natin na ang isang desisyon ng Korte Suprema ay batas, no? Yes. That's very clear in the Civil Code, no? Mm. So unless siguro iniisip nila na hindi talaga tama yung desisyon ng Korte Suprema, ibig sabihin the law is wrong, no? Mm. The law is immoral or erroneous or basically wrong na pwede mong hindi sundin, no? But Mm. para sa akin kasi I do not see it that way, no? Para sa akin ako kalmado isip ko, impartial ako, pagbasa ko ng desisyon, Mm. naiintindihan ko yung reasoning. Mm. Now, do I agree with it or not? Mm. Irrelevant na yun, no? Basta hindi naman ito mali. At therefore, dapat siyang sundin. Now, nakakatakot na meron tayong mga grupo na gano'n na supposed to be for the rule of law, Mm. advocating the violation of a law. So, nakakatakot yung mga ganyang mga pangitain. Is there something na sort of na overpowering with these co-equal branches of government po natin, attorney? Pwede, alam mo, naiintindihan ko rin na may mga pangambang ganon, no? Again, kailangan natin tignan yung desisyon ng Korte Suprema mismo kung meron ba siyang sinasabi doon na hindi naaayon sa ligang batas natin or hindi naaayon sa mga conventions natin, no, bilang isang constitutional democracy. The thing is, wala naman ako nakikitang gano'n, ano? Kung pagbabasihan lang natin yung lengguwahe o yung paraan ng pagsusulat, Yes. pwede natin sabihin na medyo masakit yung mga sinabing pananalita doon, ano? Na may mga pasaring at parang tawag dito, mga yung implied accusations against the House, no? So in that sense, hindi tama in the way it is written, but still the content of the discussion, of the arguments, the rationale, sound naman yung reasoning. Pero attorney, no, hindi naman po ito nakakapekto sa mga tinatawag po natin with the appointees na mga Chief Justice po natin, na which is 12 to 15 na 12 po yung mga appointees with the former President Duterte dyan mismo sa Supreme Court, na relevant naman po ang ganun po nga usapin na kung pag-uusapan po ang mga ganyan. Kasi down the line parang sasabi, ay appointed kasi ng mga dating pangulo, kaya ganyan ang magiging decision po. How's that po? Of course, alam po natin ang mga justices natin, mga hukom natin ay talagang high moral, the characters is napakataas po nito with that kind of mga scenario. Pero down the line, medyo pwede rin po sa mga politics with their political career na pwedeng mangyari din po, attorney. I mean, mga professional career po nila. Well, hindi ko tinatanggihan yung puntong yan, Frami, no? That is certainly possible. Pero kung pagbabatayan mo again, yung decision lang, yung kung ano yung nasa decision, hindi ko nakikita yon. Like I said, kasi yung decision, yung Duterte versus the House of Representatives decision, the way I read it, sound naman yung legal reasoning. Yes. Now, kung halimbawa hindi sound yung legal reasoning, then pwede tayo magsabi o mag-isip na, teka muna, baka ibang konsiderasyon ang umiiral dito, no? Baka dahil pabor siya dun sa na-impeach official, no? So, while I do not disregard yung concern na yon, yung na-impluwensyahan ba sila ng kung sino nag-appoint sa kanila, but if we only read the decision itself, mahirap sabihin yon. Hindi ko nakikita yun doon. Kasi nga, yung legal reasoning sa Duterte versus House of Representatives ay para sa akin ay sound
at Mm. coherent naman. Yung pagsulat o yung pamamaraan ng pagsulat para sa akin ang hindi maganda. Oh. Pero yung reasoning ay naiintindihan naman, sound naman. And that is Associate Justice Marvic Leonen, ang former UP Dean Professor po, attorney na ang ponente po nun. Di ba, sir? That's correct, no? So, I do not know if that is good or bad, but yung pagkasulat talaga ay very controversial to say the least. Alright. And with that po, attorney, maraming salamat po sa mga legal thinking po na yan. At kami po ay kami po ay natuto sa mga ilang pong mga kaganapan, lalo sa ating konstitusyon na talagang kinakailangan na malaman natin kung ano ba yung mga ating konstitusyon at mga legal na pamaraan na hinggil nga dito sa usapin po natin with this impeachment case with VP Sara Duterte. Of course, with the Camara. Attorney, maraming salamat. Any message po sa ating pong mga kababayan? Salamat, Frami. Paumanhin na lang at naging medyo technical yung usapan natin. Yes. Paumanhin na rin sa mga nakikinig at nanonood na parang naging professor ang dating ko. Kasi kung ano-ano na pinagsasabi ko. Pero kailangan kasi, no? So, Yes. inaanyayahan ko mga kaibigan natin, mga kababayan natin na basahin natin yung decision na yon.